criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ni Noy Presidential Spot. Apil tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Degonyo, degonyo, degonyo. Apil tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Ako rin ay nabudol. Apil tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Ako rin ay nabudol. Budol ay usap. If I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ni Noy Presidential Hi Spot. guys! Nag-share muna ako ng ating video. Share muna natin ang ating video para may makapanood din na iba, no? Yan. Okay. Kayo din guys, no? Pakishare din na rin. Okay. Yan, share muna tayo ha. Yan. Okay, share muna tayo. If I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ni Noy Presidential Spot. So, ito muna kaibigan. Mahinaan natin si Budolero. Mahinaan natin si Budolero. Yan. Okay. So, ito na nga mga kaibigan, napakarami pong kaganapan na nangyari ngayong araw na to, no? Itong araw na to, mga kaibigan, no? Ang dami pong nangyari. So, wala pa namang alas 12, no? So, 8 pa lang tayo ngayon kasi wala pa namang alas 12. Good evening po, Aileen Perez. Good evening din po sa inyo. So, ang pamagat po ng ang ating live ngayon ay cheese out na, Sarah's trial, tuloy na ba? At saka pag-uusapan din po natin yung, ito yung bago, no? Ang bagong committee ng Senate. At saka pag-uusapan din po natin tungkol po dito sa mga pinasabog, no, ni Diskaya. At saka kukomentuhan po natin ano ba yung tunay na motibo behind it, no, sa kanyang pagpapasabog ng mga Diskaya tungkol daw di umano sa mga sangkot daw, no? So, eto mga kaibigan, unahin na muna natin itong pagiging out, no, ni Chis Escudero sa pagiging Senate President, no? So, yan na mga kaibigan. Masyado pong naging kampante itong si Chis Escudero sa kanyang pagiging Senate President. To the point, mga kaibigan, na hindi niya ina-uphold yung integrity, no, ng Senado para lang sa kanyang ambisyon na maging Senate President. Dahil dito rin sa kanyang ambisyon, mga kaibigan, ito rin ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak, no? From SP, ngayon ay siya ay ordinaryo na lang na senador. So, nakita natin mga kaibigan, no, na siya yung pinili ng mga senador para pumalit kay SP Mig Zubiri. Pero nakita natin na hindi po siya nagtagal dahil din po sa kanyang mga sariling kagagawan. Dito po sa pamumuno ni Chis Escudero ay lumubog yung Senado. Nakakuha ang Senado ng napakaliit, no, mga kaibigan, napakakonti na trust and performance rating. Na sinabi nga po ni Senator Tito Soto ay hindi nangyari. Sa buong buhay niya na siya ay senador, never pa nangyari na naungusan ng
of the Representatives, ang Senado, never pa daw nangyari no, na naungusan ng House of the Representative ang Senado pagdating sa performance and trust rating. Pero dito nga sa panahon nga ni Chis Escudero ay masyadong bumagsak no, yung tiwala ng mga mamamayang Pilipino sa Senado. Yung Senado sa panahon po ni Chis Escudero ay nawala po yung integridad, nawala po yung prinsipyo. Kasi pansin naman po natin na yung Senado sa panahon po ni Chis Escudero ay ginawa nilang Senado ng mga Duterte. Nawala na po yung para sa bayan, kundi ito po ay naging Senado para sa mga Duterte. At kita niyo naman yung pagdidig na ginagawa nila ay talagang makikita natin na yung bang nagtatanggol sa mga Duterte at sa kanilang mga kaalyado, no? Just recently, nakita niyo naman mga kaibigan mo yung tungkol sa pagtatakil nila ng mga revelations tungkol sa baha, no? Sa flood control, flood control projects. Nakita natin na hindi lang medyo, kundi kitang-kita natin yung pagkiling no, sa mga Duterte na umpisa pa lang, from the start, ay inabsuelto na kaagad yung mga senador. Inabsuelto na kaagad at nilinis na kaagad ang kanilang mga sarili. Gayong wala pa nga, nag-start pa lang mga kaibigan, ay eto na. No? Maraming nakapuna na nag-i-start pa lang ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee ay inabsuelto na kaagad nila ang kanilang mga sarili. At marami ding nakapuna mga kaibigan, no? Dito sa ginawa no, ni Chis Escudero na inilagay po niya ang isang neophyte na taga-imbestiga, mga kaibigan, dito sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Isang neophyte, mga kaibigan, si Rodante Marcoleta, na mukhang hindi alam kung paano hawakan itong Blue Ribbon Committee, no? So kitang-kita po natin in the investigation, mga kaibigan, nung nagdaang mga araw, kung paanong naiinis yung mga senador, katulad na lang ni Senator Rapi Tulfo, no? Naiinis na yung nagbigay, no, or naghayag ng pagkainis si Senator Rapi Tulfo kasi yun bang tipong dapat time na niya. Pero hindi pa rin siya makapagsalita, hindi pa rin siya makapag-interpellate kasi nga, hinahayaan ni Marcoleta na salita ng salita yung kanyang mga kaalyado sa Duterte Bloc. Sina Jinggoy, sina Joel Villanueva. In short, mga kaibigan, kapag iba yung nagsasalita, kapag minority, katulad ni na Tito Soto, kinakat niya kaagad, di ba? Kinakat niya agad. Samantalang sina Jinggoy, sina Joel Villanueva ay salita ng salita. At minsan merong nag-interpellate pagkatapos sumisingit sila, pero hindi po pinipigilan ni Marcoleta. So kitang-kita yung bias, no? At kitang-kita din kung paano mukhang binabastos, no, ni Marcoleta yung mga senador na hindi niya kakampi, na inahayaan lang niya na hindi sila makapag-interpellate, gayong kailangan sila na ang dapat na mag-interpellate. Kasi nga, masyado siyang kumikiling, no, sa kanyang mga kasamahan na okay lang kahit magsalita na magsalita. Pero yung mga minority ay halos hindi na makapagsalita. So, marami po mga instances, no, mga kaibigan, at marami po mga ginawa, no, si Chis Escudero sa Senado na hindi talaga katanggap-tanggap. At talagang wala na, mga kaibigan, wala na yung integridad ng Senado. Plus, etong kini-question, no, ng COMELEC, nalaman, mga kaibigan, na ito pa lang si Chis Escudero ay tumanggap ng donasyon galing sa kontraktor. At mga kaibigan, sabi nga po ni George Garcia, COMELEC chairman, ay maaring si Chis Escudero ay ma-disqualify na ng tuluyan, no? Kapag ito ay natapos yung investigasyon at talagang napatunayan na talagang siya tumanggap sa kontraktor,
maaari po siyang ma-disqualify na ng tuluyan sa any public office. At maging si Joel Villanueva nga din, mga kaibigan, sa pagkakaalam ko dapat disqualify na rin yan sa pagiging senador. Pero eto, namamayagpag pa. So, kitang-kita natin mga kaibigan, kung kayo ay nanonood ng Blue Ribbon na committee sa investigasyon ni Marcoleta, kitang-kita natin yung pagkiling, no? At ito, kanina lang mga kaibigan, nung ang mga diskaya ay nagsalita. Kitang-kita natin, di ba? Hindi po nag-drive o hindi po tumutugma yung mga sabi ng diskaya kanina doon sa mga sinasabi nila sa mga naunang revelations. Yung mga naunang revelations, ang sinasabi ng diskaya ay 2016 onwards sila nag-umpisa sa DPWH. At pagkatapos mga kaibigan, tingnan nyo kung 2016 onwards sila nag-umpisa sa DPWH, magtataka ka na tila nililinis ang mga senador. Nagtanong, meron bang involved na senador? Anong sabi? Wala. Magtataka ka, no? Wala ni isa na involved na senador, yung mga maka-Duterte or kahit congressman man lang na maka-Duterte. Samantalang alam naman natin mga kaibigan na inamin po ni Rodrigo Duterte sa kanyang Talk to the People. Pinakita ko na sa inyo yun Inamin niya sa kanyang Talk to the People na talamak ang corruption, ghost projects sa kanyang panahon. Inamin niya mga kaibigan, no? Pero hindi niya ito natuldukan. At sinabi rin ng DPWH, mga kaibigan, March 2022, na ang Duterte administration ay nakapagtapos ng 13,914 na mga flood control projects. Pero bakit hindi naramdaman ng Marcos administration? Pagpasok ni PBBM noong 2022, ng July, August, September, October, November, bumagyo, bumaha ng katakot-takot, hindi naramdaman ang 13,914 na flood control projects ni Duterte. So maring ito yung sinasabi ni Duterte na mga ghost projects na madami daw yan. Sinasabi na kumpleto na pero walang delivery. Kundi talagang ninanakaw lang. Wala talagang project, kundi ninanakaw lang yung pera. So alam ni Duterte, ang magtataka ka, wala man lang sinabi ang mga diskaya tungkol doon sa mga korupsyon, no? Na wala man lang sinabi kahit isa na senador o isang kongresista sa nagdaang administrasyon. Kaya dito mga kaibigan, kitang-kita na talaga natin na talagang talagang merong script, no? May script talaga dito. So, ang tanong, sino ang nagbigay ng script na to? Sino? No? Sino kaya ang nagbigay ng script na to? Mukhang talagang ginawa itong script na to para siraan, no? Si Speaker Martin Romualdez at yung ibang mga mambabatas. Sabi ko nga, mga kaibigan sa inyo, may kumakalat po sa GC, no? Sinisend lang sa GC. May kumakalat po na bago mangyari yan mga kaibigan may kumakalat sa GC na idadawit daw, no? Idadawit daw ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Kasi mga kaibigan, continuation ng kanilang pagpapabagsak kay Speaker. Kasi masyado na po silang desperado na gusto po nilang matanggal na po si Speaker Martin Romualdez. Nang sa ganon ay mailuklok na si Sara Duterte as President of the Philippines by December. Yan po ang sinasabi mga kaibigan. No? By December, si Sara Duterte na daw ang magiging Pangulo ng Pilipinas. So ito po mga kaibigan, purposely, kanilang idadawit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez para nang sa ganun ay masira ang pangalan ni Speaker at nang sa ganun ay mawala ang tiwala ng taong bayan at ng Pangulo at nang sa ganun ay matanggal si Speaker, maalis siya sa pwesto at mailuklok yung kanilang mga tao or yung kanilang tao as Speaker of the House.
At pag nangyari yan, ayan na mga kaibigan. Ayan na. Gagawa na nila ng gawa-gawang kaso ng impeachment si PBBM at kanilang ipapa-impeach. At by December daw mga kaibigan, by December daw ay uupo si Sara Duterte. Yan po yung mga sinasabi din ng mga DDS. At isang DDS din na nasa Davao ang nagsabi niyan mga kaibigan. No? By December ay uupo daw si Sara Duterte. So continuation mga kaibigan ng kanilang destabilisasyon sa gobyernong ito. Pero mukhang hindi yata sila handa. Mukhang hindi yata sila ready at mukhang hindi yata nila alam na magkakaroon ng kudeta sa Senado. Kasi gulat na gulat sila eh. Si Amy mismo mga kaibigan ang nagsabi ay nalilito sila. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. So nag-boomerang sa kanila mga kaibigan. Yung kanilang mga pinaplano sa gobyernong ito, nag-boomerang sa kanila. Dahil mga kaibigan, unknowingly, hindi nila alam na meron na pala namumuo na kudeta dito kay Chis Escudero na kanilang kakampi. Diba? So, nagulat ngayon sina Amy, nagulat ngayon sina Robin, sina Bongo, sina Bato. Nagtaka na lang sila. Oh, wala na. Si Chis Escudero ay kinudita. 14 na senador ang pumirma, mga kaibigan, to oust Chis Escudero. At pang 15 si Senator Soto. So karma po, karma ang nangyari. Gusto nilang ipaalisin si PBBM pero ito ang nangyari sa kanila. Sila po ay nakarma. No? Mga kaibigan, bumalik po sa kanila ang kanilang mga binabalak, no? Yan po mga kaibigan. So, ito po mga guys, no, yung mga sumuporta, no, kay Senator Tito Soto. Yan. Ano natin na, yung mga senador po na sumuporta kay Tito Soto. Okay. Ito po yung mga senador na sumuporta kay Tito Soto. Yan. Okay. Ito. Si Ping Lacson, Mig Zubiri, Bam Aquino, Pia Cayetano, JB Ejercito, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Lito Lapid, Loren Ligarda, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Camille Villar, Mark Villar. Ba, mga kaibigan, yung dalawang Villar sumuporta din kay Tito Soto, no? So, at eto naman mga kaibigan, yung Duterte Black, no? Eto naman yung hindi, eto na yung mga yung mga nagulat, no? At sila po ay nalito kung paanong nangyari na wala silang kaalam-alam na kinukudita na pala si Chis Escudero. So ito po yung mga kaibigan, Alan Cayetano. So guys, si Pia Cayetano nandun, sumuporta kay Tito Soto. Kasi mga kaibigan, di ba? Sa ano yan, alyansa yan ba? Si Pia Cayetano, Tito Soto. Nasa alyansa yan, mga kaibigan, no? So, kaya siguro doon siya sumuporta kay Tito Soto. Kasi alyansa yan eh, di ba? Kasama yan sa picket ni PBBM. And then, sino pa yung nasa minority, no? Duterte Black, Bato de la Rosa, Chis Escudero, Jingoy Estrada, Bongo, Marcoleta, Amy, Robin Padilla, Joel Villanueva. So ito ngayon mga kaibigan, ang nasa tinatawag na minority. No? Ito yung Duterte Black na tinatawag, sila na po ngayon yung nasa minority. So, nagkapalit, no? Kumbaga, dati nandun sila sa majority, tapos ngayon minority na sila. Alam niyo ba mga kaibigan, nung nangyayari yan, Chis Escudero, Senate President, tapos sila yung nasa majority. Noon pa lang mga kaibigan, nasasabi ko na sa sarili ko mali ito. Kasi
paanong magiging majority itong mga senador na ito? Ikaaway ito ni BBBM. Ang kanilang sinusuportahan ay Duterte na walang ginawa kundi pabagsakin ang gobyerno. So, nasabi ko na sa sarili ko mga kaibigan at sa aking mga vlog na mali ito. Hindi dapat sila maging majority. Hindi dapat sila ang namumuno sa Senado dahil obvious na sila ay maka-Duterte at wala silang gagawin kundi papabagsakin si PBBM. At kita mo nga yung mga ginagawa noon ni Amy, no? Yung kanyang mga, yung ginawa noon ni Amy na iba yung nag-imbestiga siya, pinatawag niya yung cabinet members ni PBBM. Pagkatapos kinasuhan niya sina DOJ, Secretary, Boying Remulla, kinasuhan si Torre, kinasuhan si Remulla, no? John Vic. So, nasabi ko na to sa sarili ko na, ay hindi dapat ganito. Kasi, ang Pangulo natin, dapat, ang mailagay sa Senado, ay mga supporter talaga ng Pangulo. Yan dapat ang maging majority, yung talagang supporter ng Pangulo. How come? Paano nangyari? Ngayon lang ito nangyari sa history ng Pilipinas na yung mga majority black ay mga Duterte black. Mga sumusuporta sa Duterte na kinakalaban at pinapabagsak si PBBM. Kaya nasabi ko ito ng mga kaibigan, no, dapat ito palitan. Dapat ito makudeta. So nagkatotoo yung aking perception, nagkatotoo yung aking intuition na hindi magtatagal si Cheese Escudero. Mga kaibigan, kasi kung titingnan natin, mali ang nangyayari. Mali yung nangyayari noon na sila ang nasa majority, na sila ang merong say, sila ang merong power, samantalang sila yung kalaban at lumalaban sa ating Pangulo. Yung Duterte Black na yan. Kaya ito na mga kaibigan, no? Naniniwala ako na this is divine intervention, no? Divine intervention ito. Kasi hindi naman papayagan ng Panginoon na si PBBM ay tataob, no? Tataob yung bangka ni PBBM. Hindi yun papayagan ng Panginoon dahil nakita naman ni Lord, no? Nakita naman ng Panginoon na si PBBM ay talagang seryoso sa kanyang paglaban sa korupsyon. At eto na nga mga kaibigan, no? Nabaliktad po ngayon ang sitwasyon. At itong Duterte Black, sila na po ngayon ang tinatawag na minority. So, wala na po silang kapangyarihan, mga kaibigan. No? Sila na po ang nasa minority. At mga kaibigan, no? Eto na nga po, Senate President Tito Soto, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi na si Jinggoy, at Senate Majority Leader Migs Subiri. So, yan na mga kaibigan. At ang maganda pa nito guys, no? Ang hawak na po sa makapangyarihan, pinakapangyarihan na Blue Ribbon Committee ay walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Karma ang nangyari kay Marcoleta. Ito mga kaibigan, binabastos niya si Ping Lacson, binabastos niya. Oh, nagalit siya. Bakit daw nag-privilege speech? Dami niyang sinasabi. Oh, di ba, pinalagan siya ni Ping Lacson. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung gusto ng away, kung aawayin daw siya, makikipag-away din siya. No? Pinalagan siya. Kasi mga kaibigan, nag-privilege speech si Senator Ping Lacson, galit siya. Kasi feeling niya, dapat daw hindi daw, ang dami niyang sinasabi, mga kaibigan. No? So, eto karma ang nangyari sa kanya. So, hindi na po si Rodante Marcoleta ang umahawak sa pinakamakapangyarihang komite ng Senado, kundi si Senator Ping Lacson na confirmed by Senator Tito Soto. Ang bilis ng karma, mga kaibigan. Sabi nga, ang karma, dili gyud magsaba. Ang karma, dili gyud magsaba. Maghilom-hilom lang na siya. Pero wa kakabalo na ana diya sa imong pertahan. Naintindihan nyo? Bisaya yon. Bisaya yon. Ibig ko sabihin mga kaibigan, ang karma,
Hindi yan nagpapaalam, mga kaibigan. Pero magugulat ka na lang nandiyan na sa pintuan mo. Ang karma, hindi yan mag-iingay, hindi yan magsasabi na darating siya. Susurpresahin ka niyan. At eto na nga, nasurpresa ang mga Duterte Black Senators dahil kinudita po sila ng 14 senator at pang 15 si Senator Tito Soto. So gulat na gulat sila, mga kaibigan, no? Hindi pa man umiinit ang puwet ni Rodante Marcoleta sa kanyang pinakamakapangyarihang komite ng Senado na Blue Ribbon Committee. Ayun, napatalsik na kagad. Alam niyo ba, mga kaibigan, eto sasabihin ko sa inyo totoo. Nung si Marcoleta ang nasa Blue Ribbon Committee, nawalan ako ng gana na manood ng hearing. Alam niyo kung bakit? Kitang-kita mo kasi yung bias, di ba? Nung si Marcoleta ang nandun, kitang-kita mo yung bias eh. Yung pang-start pa lang, nililinis na yung mga senador. At pagkatapos, idinidiin ang Kongreso. Alam mo yun? So nawalan ako ng gana na manood ng hearing, no, ng Blue Ribbon Committee. Kasi nandun na kaagad yung, yung paglilinis nila. Na hindi pa nga nag-i-start, na andyan pa nga, introduction pa nga lang, mga privilege speech pa nga lang, nililinis na nila ang kanilang mga sarili. Which is kitang-kita natin na hindi naman dapat ganun ang investigasyon. Di ba? Dapat ay maging patas. So dito, mga kaibigan, si Senator Ping Lacson na po ang hawak ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee, mas makakaasa tayo na ito po ay patas. Dahil si Senator Ping Lacson, mas patas po yan pagdating sa pag-iimbestiga. No? At alam natin na wala naman siyang political color eh. Hindi naman siya maka-Duterte, hindi rin siya maka-Marcos. Kung ano lang yung tama, doon lang siya. No? So, maganda po ito dahil siguro magkakaroon na ako ng interest ngayon na manood ng Blue Ribbon Committee dahil hindi na si Marcoleta ang chairman. No? So, yun po, mga kaibigan. Ito nga po guys, no, kanina nung medyo napasilip ako dito sa Blue Ribbon Committee, no? Si Marcoleta pa ang nandoon kanina, mga kaibigan, ay kitang-kita natin, no, yung ginawa po ng Vizcaya na ito po kanilang dinadrop yung pangalan ng mga congressman at purposely, mga kaibigan, ay dinadamay po ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ko nga, madali lang po mandamay, madali lang mag-drop ng pangalan, pero wala ka namang ebidensya, ay nagmamarites ka lang. In fact, mga kaibigan, marami po sa mga dinrap na pangalan ng mga Vizcaya ay umalma na at sila ay kakasuhan. Isa po dito, mga kaibigan, si PM Vargas. No? Ang sabi po ni Congressman Vargas, ang sabi po niya, statement of Representative PM Vargas on Vizcaya allegations. 100% not true. Ano kaya ang motibo nila? Walang project ang mga Vizcaya sa district namin. Kailanman. Zero. This is confirmed and certified. I will file a case against them for this blatant lie. My track record speaks for itself. So isa po yan si PM Vargas, no, sa dinrap na pangalan ng mga Vizcaya na sinasabi po nitong si PM Vargas, never nagkaroon ng proyekto ang mga Vizcaya sa lugar namin. At yan daw ay certified at confirmed. Kaya sabi niya ay kanyang sasampahan ng kaso itong mga Vizcaya. No? So isa pa, mga kaibigan, sa umalma, no? Si Congressman Dean Asistio, no? Ng 3rd District of Caloocan City. Ang sabi niya, mga kaibigan, ito ang banta ni Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio sa mag-asawang sina Sara at Curly Vizcaya matapos ang kanilang naging akusasyon. Mr. and Mrs. Vizcaya, magkikita tayo sa korte. Sabi pa niya na
Di it may assist you, wala umanong ghost project sa kanilang distrito. Ayon sa datos ng DPWH, nagkaroon ng proyekto ang mga diskaya na siyang makikita sa distritong aking pinaglilingkuran. Sa execution ng mga proyekto, bukod tanging DPWH lamang ang nangangasiwa pagdating sa assessment at awarding ng proyekto sa mga kontratista na naayon sa public bidding process saad ng kongresista. Isa yan sa umalma, no? At mga kaibigan, marami pang umalma ng mga kongresista. At sinabi nila na kakasuhan na itong si Diskaya. Kasi ang problema po sa mga Diskaya, mga kaibigan, nag-drop ng name, pero wala po silang dalang ebidensya. Yan po ang ayaw na ayaw ng ating Pangulo. Diba? Ang sabi ng Pangulo na, tinatanong siya, diba, ng mga media, pwede bang sabihin kung sino-sino yan? Anong sabi ng Pangulo natin? Hindi pwedeng basa-basang mag-drop ng name. Kailangan ay samahan ng ebidensya. Ang problema sa mga Diskaya, nag-drop sila ng name pero wala silang dalang ebidensya. At take note, ang dala po nila na ledger daw ay 2022 onwards. Mga kaibigan, magtataka ka, 2022 onwards. At meron doong sinasabi, mga kaibigan, na early 2022, nagkaroon sila ng mga transactions. Na kung titignan mo naman, early 2022, wala pa si PBBM. Wala pa si PBBM during that time. Sino ang nandyan? Kongresista ng Duterte and the past administration. Senador ng past administration. How come may isang senador, may isang kongresista na Duterte wala man lang ibinawi? Diba? So, anong sabi nung nagtanong? Meron bang senador na dawit dyan? Ang bilis ng pagkakasabi ni Curly Diskaya, wala daw. Ano ngayon yung sinasabi ni Duterte? Na talamak ang Ghost Project sa kanyang kapanahunan. Ano yung sinasabi ni Duterte? At ano yung sinasabi ng Diskaya nung una silang nagsalita at nag-reveal na 2016 nag-start sila sa flood control projects. Kasi kung titingnan mo, doon sa sinasabing revelation nila na nakipag-transact sila 2022, kahit sabihin mo pang nakipag-transact sila ng sabihin natin August, nandyan na si PBBM. Or kaya September, nandyan na si PBBM. Pero ito, itanim mo sa isip mo ang critical thinking. Kung sila nakapag-transact ng August or September, 2 buwan pa lang ang Marcos administration. So, ibig sabihin, ahead of time, ay marami na silang transactions. Ahead of time, rooted na yung sistema na ginagawa nila. Diba? Kasi hindi naman po pwedeng, nung nandyan na si PBBM, ay saka sila nakakapag-transact. Nang nandyan na si PBBM, sa kanila nagawa yun. Hello? Ilan ang kanilang luxury cars? 40 yung sinasabi sa video, 40. Pero, ang sinasabi, nasa 100 daw. 100 plus. Luxury cars lang yun. 40 yung pinakita yung nasa ibaba ng kanilang bahay. Paano ka makakabili ng mga luxury cars na yan? 2022 hanggang 2025, 3 years lang. My God. Anong sabi niya sa interview kay Corina? Kailan sila nag-start yumaman? Nagkapera? Kailan? 2016, nung pumasok daw sila sa DPWH. 2016 silang pumasok sa DPWH. So,
Ibig sabihin mga kaibigan, no, hindi natin kinakampihan, no, si Speaker Martin Romualdez o kung sino mga kongresista na to, hindi natin kinakampihan. Ang gusto lang natin dito, kung sila ay mag-whistleblower, sabihin nyo lahat. Sabihin nyo lahat. Kung kailan kayo nag-start, sabihin nyo sino-sino yung mga nandyan. Huwag kayong magtatakip, huwag kayong maging selective. At kailangan, ipakita nyo ang inyong ebidensya. Hindi pwede na bibig lang. Hindi pwede yung ginagawa na katulad ng mga Duterte na hanggang bibig lang pagkatapos wala naman talagang ebidensya na pinapakita. Mahirap yung maninira kayo ng tao kasi involved dyan yung reputasyon, yung pamilya. My God. Yung pangalan ng tao, biruin mo ha, ang sabi nga ni Speaker Martin Romualdez, self-made siya, no? Merong ano dito si Speaker Martin Romualdez. Meron siya ditong yung kanyang sinabi, no? Kasi dininay niya itong sinasabi, no? Ng mga diskaya, dininay na po, no, ni Speaker Martin Romualdez. So, bago pala tayo mapunta sa sinabi ni Speaker Martin Romualdez, isa pa sa kongresista na umalma, walang iba kundi si Marcy Teodoro, no? Marcy Teodoro. Anong sabi ni Marcy Teodoro? Nabigla ako. Di ako nakaupong congressman noon. Si Congressman B.F. Bayani Fernando pa. Wala ako sa posisyon noon. Mag-file kami ng slander. Representative Marcy Teodoro ng Marikina. Isa pa yan, no? Nagre-reklamo kasi nga, my God, hindi siya congressman noon. Wala siya sa katungkulan noon. Itong 2025 lang siya nanalo, hindi pa siya nakaupo agad kasi meron siyang disqualification case. Lately lang siya pinaupo ng COMELEC. Lately lang pinaupo ng COMELEC, nakapag-ano agad, kurakot agad. Tapos yung time frame na sinasabi ng Diskaya, hindi naman kongresista, si Marcy Teodoro. So, ang daming discrepancy mga kaibigan sa kanilang sinasabi. Ang daming mga mali sa kanilang mga sinasabi ng mga data. Kaya itong mga kongresista na dinadawit ay nagsialma at sila po ay magpapile ng kaso sa mga Diskaya. Yan po mga kaibigan. So, ang mga Diskaya, dadami lalo ang kanilang kaso dahil napaka-irresponsible po nila. Sinungaling pagkatapos nagda-drop ng pangalan na wala naman silang ebidensya. Kaya, yun mga kaibigan, no? Sa bagay, Duterte yan. Duterte. So, alam na natin, sinungaling. Sanay magsinungaling. Basta DDS, no? Sanay talaga magsinungaling. No? So, mga kaibigan, ito yung sinasabi ni Speaker Martin, no? Yun. Okay. Ang sabi po ni Speaker Martin, kasi dininay po ni Speaker Martin yan, yung sinasabi niya ng mga Diskaya, no? So ito po sabi ni Speaker Martin. Ito. Ito. On behalf of the House of Representatives, ito ba yun? Sandali. Okay, sandali Hindi ito yun eh. Ito po. Statement, ito po on today's Senate hearing. Ito po. So, sabi dito, okay. I cannot and I will not allow lies and name dropping to pass unchecked, no? So hindi daw niya papayagan na magkaroon ng name dropping pagkatapos hindi siya i-address, no? Kailangan i-check 'yan, kailangan talagang imbestigahan. The claim in Diskaya couple's affidavit that my name was used for commission is false, malicious, and nothing more than name dropping. Let me be clear.
Wala akong kinalaman, wala akong pahintulot, at wala akong basbas sa mga ganyang gawain. Congress debates and approves the budget. It does not releases funds. It does not implement projects. That is the sole duty of the executive and agencies like the DPWH. If anyone invoked my name, they did so without my knowledge and without my consent. At kung ginawa nila iyon para kumita, sila ang mandaraya at sila ang dapat managot. So ito yung mga kaibigan, maaring may gumagamit ng pangalan ni Speaker Martin Romualdez. So maganda ito kasi at least ngayon, aware na si Speaker Martin Romualdez na may gumagamit sa pangalan niya. Baka matagal na palang ginagawa ito na ginagamit yung pangalan niya pagkatapos wala naman kaalam-alam si Speaker Martin Romualdez, no? So maganda ito kasi nalaman na ngayon na may gumagamit pala ng kanyang pangalan, no? So, and I say this with all honesty. I have never and I will never accept a bribe from anybody. Walang sinuman ang kayang manuhol sa akin. Alam iyan ng lahat ng House members. I am self-made. Yan. So mga kaibigan, self-made po si Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya katulad ni Sara Duterte na naging mayor dahil sa tatay. Hindi po siya katulad ni Sara Duterte na naging vice-presidente dahil sa tatay, dahil sa apelyido. Si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, ay napunta sa kanyang estado dahil sa kanyang sariling pagsisikap, hindi dahil sa kanyang apelyido. So, dudungisan mo yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez para lang sirain, samantalang yung kanyang pangalan ay kanyang pinanday, pinaghirapan ang napakaraming panahon para lang maabot niya itong sitwasyon niya ngayon. Pagkatapos dudungisan mo dahil lang sa inyong balak na patalsikin si Speaker Martin Romualdez dahil gusto niyo na pababain sa pwesto at para mailagay ang inyong speaker na gusto para nang sa ganun ay magawan niyo ng kalokohan, ng katarantaduhan ang ating Pangulo at maipa-impeach ninyo. So yan po mga kaibigan, ang lumalabas, no? Yan po ang mga kumakalat ngayon sa GC, mga kaibigan, na purposely idadawit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez nang sa ganun ay masira si Speaker Martin sa mga tao, sa Pangulo, at masira ang kanyang reputasyon para siya ay bumaba sa pwesto o para tanggalin siya sa pwesto. Para mailagay yung mga nangangarap na maging speaker, katulad na lang ni Tony Pionco at ng iba pa na nangangarap na maging speaker, pero hindi naman qualified at ayaw naman sa kanila ng mga kongresista. So ito po mga kaibigan, kasama po ito sa kanilang plano sa pagpapabagsak kay Speaker Martin Romualdez para mapaupo si Sara Duterte by December. Yan po ang sinasabi ng mga nag-reveal nito mga kaibigan. Kasi merong plano itong kabilang kubol na sa December ay ipaupo ang kanilang idol, no, si Sara Duterte. So, eto mga kaibigan, isa yan sa kanilang plano. Kasi hindi naman nila mapapa-impeach ang Pangulo natin kung nandyan si Speaker Martin Romualdez. Diba? So, ito pa. Kung may nang-aabuso o gumagamit ng pangalan ko para kumita, sila ang dapat managot. Kahit sino pa sila sa loob o labas ng gobyerno. But let us not allow lies and name-dropping to destroy reputation or weaken faith in Congress. I will not allow falsehood to tarnish my integrity or the institution I lead. Under my watch, we will clean the system, punish the guilty, and protect the people's money. So yan po ang statement ni Speaker Martin Romualdez. So, mga kaibigan, no? Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, ay kanya po make sure na wala siyang involvement tungkol dyan. At kung nagdadawit man ang kanyang pangalan at may dumadawit sa kanyang pangalan, ito ang dapat na imbestigahan at ang dapat na managot. Kasi mukhang hindi nadawit talaga ang kanyang pangalan nang sa ganun ay masira siya at matanggal siya sa pagiging speaker. Obvious na obvious, sino ang gagawa niyan?
obvious na obvious, yung galit sa kanya. Sino ba yung galit na galit sa kanya? Na halos gusto siyang tsugihin. Walang iba, kundi yung babae na walang ginawa, kundi magwalang turo. Diba? Yan. So mga kaibigan, nasolve na rin po yung sinasabi no, ng mga ibang mga mainstream media na meron daw away itong executive at saka House of the Representative. Na-solve na po mga kaibigan. Actually, wala po silang away. No? Walang away ang House of the Representative at ang Executive Department. No? Wala pong away si PBBM, wala pong away ang mga Romualdez at PBBM. Wala po, no? Wala po. So, eto mga kaibigan, yan. Ito niyan. Ito po yung picture ni Speaker Martin Romualdez at saka yung ibang mga kongresista at saka si Executive Secretary Lucas Bersamin. So, tingnan natin Yan. Speaker Ferdinand G. Romualdez. Ito po, Lucas Bersamin. Yan. Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez extends a warm reception to Executive Secretary Lucas Bersamin during a courtesy call at the Speaker's office in the House of Representatives Monday morning. So, pumunta po si Lucas Bersamin sa opisina ni Speaker Martin Romualdez nitong Monday lang, no? Umaga. Also, in the photo are Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan, Deputy Speaker Christine Singson Mehan, etc. etc. So, mga kaibigan, no? Wala pong nangyayari na away si Speaker Martin at saka si Pangulong Marcos. Walang away na nagaganap na katulad ng sinasabi ba, no? So ito po, on behalf of the House of Representatives, I thank President Ferdinand R. Marcos Jr. for his understanding and his call for calm. We also acknowledge the dedicated work of the Cabinet in preparing the National Expenditure Program. If our deliberations have caused any discomfort, we ask for understanding. The House duty is not to cast blame, but to ensure that every peso in the budget is transparent, accountable, and truly for the people. No? So mga kaibigan, in short, wala pong away si Speaker at saka ang Pangulo. Wala silang away. No? Kung meron mang nagaganap, ito po ay hindi away, kundi ito ay, kumbaga, pagtutuwid lamang no, sa mga nangyari, no, mga kaibigan. So wala po silang away, no? Yan po ang katotohanan at granted na po yung budget ng Office of the President, no? Granted na po. Yan. So, mga kaibigan, tingnan nyo balik tayo sa Diskaya. Tingnan nyo mga kaibigan sino yung nagsasalita sa Blue Ribbon Committee? Sino yung nandun? Toby Tionco. Toby Tionco, mga kaibigan, nagdadaldal sa Blue Ribbon Committee kung ano yung mga sinasabi, no? Nagdadrop ng mga pangalan. Pero tingnan nyo ano ba yung ambisyon ni Toby Tionco? Bakit galit na galit siya kay Speaker Martin Romualdez? Kasi hindi niya matalo. Hindi niya matalo pagdating sa voting. Di wala nang bumoboto sa kanya. Toby Tionco. Tagal-tagal na niya gusto maging Speaker of the House, pero hindi siya maging Speaker of the House. Kaya malamang ang ginagawa niya ay sirain. No? Sirain ang reputation ni Speaker Martin at ng ibang mga kongresista nang sa ganun ay mailagay siya sa pwesto as Speaker of the House. Pero wala siyang magagawa, mga kaibigan, dahil hanggang ngayon ay buong-buo pa rin ang tiwala ng ating Pangulo sa kanyang pinsan kay Speaker Martin at ang buong kapuluan or kapulungan ng Congress ay buong-buo ang tiwala kay Speaker Martin. In fact, kay Speaker Martin pa rin ang numero. Kaya, imposible na magkaroon ng kudita dahil kay Speaker Martin pa rin ang majority ng mga kongresista. Speaker Martin ang kanilang gusto na maging speaker at ayaw na nila
ng ibang speaker. No? So, yan po mga kaibigan. No? Kaya, galit na galit mga kaibigan ang mga DDS. Galit na galit, no? Si Sara Duterte kay Speaker Martin kasi hindi po nila matanggal sa pwesto si PBBM. Hindi po nila mapa-impeach si PBBM hanggang nandyan si Speaker Martin Romualdez. No? Kaya po ang aim nila, sirain si Speaker Martin Romualdez. Pero kahit anong gawin nilang paninira, sila po ay nabubuko. No? Bukong-buko. Mga kaibigan, papanood ko lang sa inyo yung ginawa kong video. Gamit-gamit po tayo ng critical thinking. No? Critical thinking, no? Gamitan ko ng critical thinking para hindi tayo magmukhang bugok, no? Mga kaibigan. Okay. Ito. Kasi guys, di ba? Ang mga Diskaya, sila yung favorite contractor ng mga Duterte. Favorite contractor ng mga Duterte, ang mga Diskaya. Okay, no? So, given yan na, at ang mga Diskaya, palagi po silang nakakakuha ng mga proyekto sa panahon ni Duterte. So, tingnan niyo mga kaibigan. Ipalabas ko lang tong saglit panoorin niyo. Ibig sabihin, malapit yun ang critical thinking. 2023 pa lang, sinisiraan na ng mga Duterte si Speaker Martin, tinatawag na magnanakaw. Diba? So yan na. At sinasabihan na ng kung ano-anong aligasyon ng mga pagbibintang kay Speaker Martin. Ngayon, eto si Diskaya ay number 1 contractor ng mga Duterte. Ibig sabihin, malapit siya sa mga Duterte. Paborito. Kung ikaw ba naman, si Speaker Martin Romualdez, hihingi ka ba ng cut dyan sa Diskaya? Sino-sino ba? Kani-kaninong proyekto ba yung project ng mga Diskaya? Di ba yan ay proyekto ng iba-ibang mga distrito? Hindi naman kay Speaker Martin yan. How come nahihingi si Speaker Martin ng porsyento sa mga lugar na yan at ipapasabi pa na ay para kay Speaker Samantalang sinisiraan na nga ng mga Duterte si Speaker Martin. Isip-isip Isip-isip kayo. Kung baga, sa madaling salita, kalaban ni Speaker Duterte. Ang kontraktor, paborito ni Duterte. Sinisiraan lagi ng mga Duterte si Speaker. Hindi naman bobo si Speaker para ipapasabi na kailangan bigay kayo ng 30% para yan kay Speaker Martin. Kasi ganito, ganyan. O, mapupunta sa amin yan My God! Tingnan nyo lang yung logic mga kaibigan. Di ba mas maniniwala pa tayo yung cut o yung kumukota no? Sa mga Diskaya ay mas kapanipaniwala pa na baka si Duterte. Kasi siya yung presidente noon. At siya yung paborito, no? At si Diskaya yung paborito nila na kontraktor. Ito ang posible na nangyayari, no? Na kaya nila paborito ang mga Diskaya na kontraktor na palagi nilang nabibigyan ng mga kontrata sa gobyerno ay dahil baka naman meron na silang deal na every contract na ibibigay sa mga Diskaya ay may cut palagi si Duterte. Baka naman ganon. Kasi hindi siya nagtutugma Pagkalaban si Speaker Martin Romualdez tapos sa mga Duterte. Pagkatapos hihingi si Speaker Martin Romualdez doon kay Diskaya na kilalang paborito na kontraktor ng mga Duterte. Hindi siya tugma, di ba? Mas tumutugma pa kasi Duterte ay merong regular na cut, regular na nabibigyan ng kontraktor. Di ba? Ng mga Diskaya. Kasi nga, paborito na binibigyan ng proyekto ever since ng gobyerno. 2016 onwards, umamin siya 2016 onwards. Di ba? Pagganahin ng critical thinking. 2023 pa So, lang. ano ibig ko sabihin? Ano ibig ko sabihin? Kung ikaw, si Speaker Martin, bakit ka hihingi ng cut o ng porsyento kay Diskaya?
Eh alam mo nang maka Duterte yun. E di isinumbong ka kagad. E di noon pa lang, wala na. Sasabihin ng mga Duterte, o kanyo itong ginawa ni Martin, humihingi ng cut. O, ibig sabihin, mapapatunayan na totoo pala yung sinasabi ng mga Duterte. Makes sense? Kasi ang tagal-tagal na Ang tagal-tagal na. 2023 pa lang sinisiraan na nila si Speaker Martin. Hindi naman sira ulo, hindi naman bugok si Speaker Martin na hihingi ng porsyento doon sa paborito na kontraktor ng mga diskaya. At isa pa ang nakakapagtaka dito, sabi niya 2016 onwards, pero 2022 lang yung sinasabi niya. Ni wala man lang siyang binanggit, patungkol sa 2016 na korupsyon na kinonfirma ni Duterte na maraming flood control projects nung panahon niya. Na yun nga, hinahanap nga natin ang 13,914 na flood control projects na sinasabi ng Duterte administration na nagawa natapos noong March 2022. So kasama ba yan sa Ghost Project? Yung 13,914, kasama ba sa Ghost Project yan na sinasabi ni Duterte na marami daw Ghost Project na hindi daw nagdi-deliver, binubulsa lang daw? Wala naman daw talagang proyekto kundi binubulsa lang. Pero bakit si Diskaya? Wala man lang siyang sinasabi about 2016? Oh, diba? So, nag-i-start pa lang magsinungaling, booking na sila. Booking na. Nag-i-start pa lang magsinungaling para idamay ang pangalan ni Speaker Martin. Booking na kaagad. Gusto pa maging state witness? At ang daming kasinungalingan. Pero yung mga 3%, 4% lang daw yung kinikita nila doon. Hello, kitang-kita, Ang dami yung luxury cars. Luxury cars lang. 100 daw yun. 100. 40 lang yung pinakita, yung nasa ibaba. Meron pa sa itaas. At hindi lang 100 ang kanilang mga car. Luxury car lang yun. Yung 100. Diba? So, paano mo i-reconcile yung sinasabi nila na 3%, 4% lang daw yung kanilang kinikita? Kung contractor ka at kikita ka ng 3% lang, hindi ka magkakaroon ng ganun karaming luxury cars na hindi, ang halaga ay hindi lang 1, 2 o 3 milyon, kundi grabe. Isang luxury cars, 40 million. Isang luxury cars, merong 100 million. Grabe. Marami yun. Maraming luxury cars yun. Sabi ko nga sa inyo, 40 lang yung pinakita yung nasa ibaba. Pero meron pa nasa itaas ng bahay nila na parking area. So, kitang-kita natin, malinaw na nagsisinungaling ang Diskaya. Nagsisinungaling ang Diskaya dito. So, kung eto ang maganda, kung sila ay talagang magsasalita tungkol sa korupsyon, huwag silang maging selective. Kailangan, sabihin nila lahat yan, huwag silang mag-cover up at magbigay sila ng ebidensya. Madali lang, napakadali lang mag-drop ng name, pero mahirap na patunayan. Lalo-lalo na yung sinasabi nila ay hindi naman first-hand experience. Ito pa pala, guys. Ito pa pala. Si Rodante Marcoleta ay isang lawyer. Pero pinapayagan niya. Take note, napansin ko lang ang laki ng pagkakaiba ni Marcoleta at ni Jinky Luistro na isang abogado rin. Si Marcoleta, pinapayagan niya na nagsasalita yung si Diskaya na hindi naman first-hand experience. Sinabi lang daw ni ganito, sinabi lang daw ni ganon. Pinapayagan ni Marcoleta. Tinitake as evidence, as testimonial evidence. Pinapayagan ni Marcoleta, lawyer siya.
Alam niyo ba si Jinky Luistro? Si Attorney Jinky Luistro, Congresswoman Jinky Luistro. Kung nanonood kayo sa kanyang mga hearing, alam niyo ba siya? Guys, kapag narinig niya na yung isang witness nagsabi na sinabi ni ano ganito, kinakat niya. Ayaw niya. Kasi hindi ebidensya yun. Ang gusto ni Congresswoman Jinky Luistro, first-hand experience. Kaya kapag ganun ang nangyari, kapag may ini-involve na ibang tao na sinabi ni ano ganito, ang ginagawa ni Attorney Congresswoman Jinky Luistro, iniimbita yung tao. Kasi gusto niya na yung tao mismo ang magsasabi ng kanyang experience. Kasi ayaw ni Congresswoman Jinky Luistro nang hindi mo naman na-experience, isinasabi mo. Ang gusto ni Jinky Luistro, no, Congresswoman Jinky Luistro, ay talagang first-hand experience. Yung ikaw talaga ang naka-experience at hindi yung sasabihin mo, sinabi ni ano, ganito daw. Ganito daw kasi sinabi ni ano. Nakita kasi ni ano, ganito daw yung ginawa. Mali yun. Kaya mga kaibigan, makikita natin kung sino ang magaling na lawyer Between Marcoleta and Jinky Luistro, walang binatbat si Marcoleta. Si Congresswoman Jinky Luistro, gusto talagang solid evidence. Ayaw niya ng mga sinabi ni ganito, nakita ni ganito, ayaw niya. Gusto ni Congresswoman Jinky Luistro, first-hand experience. Ikaw talaga ang nakakita, ikaw talaga ang sinabihan. Yan ang abogado. Pero si Marcoleta, parang hindi siya abogado. DDS kasi. Pag DDS ganyan walang utak. Matalino daw. Pero, ina-accept niya yung mga testimony na sinabi lang ni ganito, nakita lang ni ganito. My God. Diba? Renato Isidro Abraham, tama naman po yun. Sinasabi nila na 3% hanggang 4% ang kinikita nila. 3 billion hanggang 4 billion, ma'am. Wag niyo po kumpara si Kong Jinky kay Marco Beta. Una, straight si Kong Jinky, si Cubeta corrupt. Nakukumpara natin kasi the way na mag-imbestiga si Congresswoman Jinky Luistro, ayaw niya yung bang sinabi ni ganito, nakita daw po kasi ayaw niya ng ganun. Kapag merong binabanggit na ibang pangalan na yun ang nakakita, ang ginagawa ni Congresswoman Jinky Luistro, pinapatawag niya. Papatawag niya sa Kongreso para siya mismo ang mag-testify kasi siya yung nakakita, siya mismo yung nakarinig. Unlike dito kay Marcoleta, na ina-accept niya as evidence. Yung narinig lang, sabi ni ano ganito daw, sabi ni ano nakita daw niya ganun. So yun po, malaki ang pagkakaiba ni Marcoleta at ni Congresswoman Jinky Luistro. Si Congresswoman Jinky Luistro, yan talaga ang abogado. Kasi gusto niya talagang solido, solid evidence. Si Marcoleta, nakukuha lang siya sa mga chismis. Sinabi ni ano, ay ganito daw, nakita ni ano, nakukuha lang siya sa chismis. Yan po ang pagkakaiba nila. Leonora Alcala, tama ka diyan, madam. Kaya nga, napaamin niya si Duterte na totoo sa Senado. Si Kong Attorney Luistro ang nagtanong. Correct. Magaling po si Congresswoman Jinky Luistro. At magaling ang kanyang estratehiya. Hindi siya nambabastos, malumanay siya magsalita. Kinukuha niya ang loob ng witness or ng akusado, kukunin niya muna yung loob, kakausapin niya,
Tapos, yung parang, kukunin niya yung loob. Hindi niya iti-threat na, bakit ayaw magsalita? Mo, ganyan. Katulad ng ginagawa ng mga senador na iniinsulto. Iniinsulto nila yung mga ini-interpolate nila, no, yung mga tinatanong nila, iniinsulto nila. Sa ginagawa nila, lalong hindi magsasalita. Kasi iniinsulto na nila eh. So hindi nila nakuha yung way, no, ng pag-i-interpolate or pag-i-investigate ni Congresswoman Jinky Luistro na malumanay, stick pa rin siya, no, sa kanyang mga tanong, may paggalang sa karapatan, sa human rights, may paggalang sa due process, at higit sa lahat, malumanay siya, hindi niya binabastos, hindi niya iniinsulto. Pero napapaamin niya at nakukuha niya ang sagot na gusto nating marinig. Yung katotohanan. Magagawa niya. Magaling siya mag-interpolate, hindi niya kailangan mambastos, hindi niya kailangan sumigaw. Magaling mag-interpolate si Congresswoman Jinky Luistro. Malayong-malayo kay Marcoleta na nang iinsulto. Diba? Yan po ang katotohanan, no? Yan. Ano pa? So yan ah. Okay. So ngayon, pahiya sila, no? Pahiya. At mula po sa Pahiya talaga sila ngayon, guys, no? Pahiya po ang mga Duterte Black. Yan. So ito pa, nahalata ni Senator Francis Pangilinan, no? Kiko Pangilinan. Ang sabi ni Kiko, mga kaibigan, 2016 pa sila sa flood control projects. Pero mula lang 2022 ang mga pinangalanan. Hindi maaring edited o Photoshop ang inyong sworn statement. Hindi pwede ang cover up. Dapat ay the whole truth. Hindi pwede sa witness protection ang cover up. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Diba? So kitang-kita na sinungaling. Kasi nga, magnanakaw. Diba? Nagsisinungaling. Kitang-kita talaga ang kasinungalingan. Hindi nila maitago ang pagsisinungaling, no? Yan. Grabe, di ba? Yan. So, sabi naman ng palas, no, ni USEC Attorney Claire Castro, yan, hinamon ang mga diskaya na maglabas ng ebidensya kaugnay sa mga aligasyon nila ng korupsyon sa ilang kongresista at opisyal ng gobyerno. Giit pa ng palasyo, ayaw umano ng Pangulo ang pag-name drop ng walang ebidensya. Correct. Mga kaibigan, kung babalikan natin, Duterte administration, name drop ng name drop, hindi pa verified, nag-name drop na. Walang napatunayan, nag-name drop na si Duterte. Kamukat-mukat mo, binubuli yung mga anak, nasira yung buhay, pagkatapos malaman na lang natin. Hindi naman pala totoo. Irresponsable. Yan po ang Duterte admin. Ngayon po kay PBBM, ayaw ng Pangulo ng ganyan. Kailangan, pag nag-name drop ka, kailangan may ebidensya. Hindi pwedeng mag-name drop ka tapos hindi ka sigurado. Irresponsable yan, no? Yan ay pagiging irresponsable. Yan. Diba? Tapos tingnan nyo dito mga kaibigan, no? Kanina nanonood ako ng Blue Ribbon Committee ng Senate. Mapapansin nyo yung mga diskaya, parang kalmante, no? Kalmante. At parang alam na alam nila na meron silang mga backer kakampi sa Senado. Kasi nga, inano nila inabsuelto nila ang Senado. Inabsuelto nila ang Senado at idiniin ang House at saka si Speaker. So kitang-kita natin, no?
Si Bato de la Rosa, pinapayuhan pa, kunwari, no? Mga diskaya na, uy, mag-ano kayo, mag-bulletproof kayo na ano, kasi baka ganito, meron daw, may target, no? Kasi daw, ganito daw. Hello? Hello? Ah. So mga kaibigan, itong mga to, hindi na to makakapag-imbestiga. Kasi bago na po ang committee at si Senator Ping Lacson na po ang nasa committee ngayon ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po si Rodante Marcoleta. At natitiyak ko, siguro, baka pagbabawalan na itong mga to kasi halata naman na bias. Diba? Dapat mag-inhibit itong mga to at huwag na sila dyan mag-imbestiga dahil halata naman ang kanilang pagiging bias. Diba? Yun po ang totoo, no? Kung pupunta ba bukas si Diskaya sa hearing, yun nga ang titignan natin, ano naman kaya ang sasabihin niya pag nasa HOR, no? Tingnan natin. Kasi naalala niyo guys, no? Nakailang punta na rin siya sa HOR. Wala siyang sinasabing gano'n, di ba? Pagkatapos ngayon, bigla na lang kanina sa Blue Ribbon Committee, bigla na lang iba yung ihip ng hangin. Kita-kita mo talaga no, na mukhang kinausap at binigyan ng script. Diba? May script talaga kaso mali-mali naman ang script. At yun nga, umalma yung mga kongresista. At sabi ng mga kongresista na to, ng mga dinamay, ay magdedemanda sila kasi wala naman talaga, no? Wala naman daw talaga silang involvement doon. At yung isa nga, si Marcy Teodoro, ngayon lang siya napaupo, 3 months pa lang yata. Or 2 months. Bago lang siya naproklama, idinamay na kaagad siya. Samantalang yung sinasabi na time frame, hindi naman siya kongresista. Diba? Kung kitang-kita natin ang pagsisinungaling ng mga diskaya. Diba? Yan. So ngayon mga kaibigan, ito na ang mga minority. Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Alan Cayetano, Amy Duterte, Rodante Marcoleta, Bongo, Robin Padilla, Bato de la Rosa. Sila na ngayon ang tinatawag na minority. Yan. Karma is real. Diba? Karma is real. Sabi pa ni Bato de la Rosa, nagreklamo pa siya, sabi niya, ang korupsyon sa Ghost Flood Control Projects ay nasa House of Representatives ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Sure ka ba dyan, Bato de la Rosa? Or baka naman, inabsuelto lang kayo? Diba? Kasi halatang-halata naman Si Duterte mismo umamin na 2016 ay maraming korupsyon, maraming flood control, ghost flood control projects. Pero bakit tila hindi yata dinamay ang mga kongresista? Di ba kongresista si Marcoleta during that time? Kongresista si Marcoleta during that time. At lumabas din sa mga insertions na ang Senado ay merong mga proyekto ng flood control. Mga insertions ng flood control. Bakit tila hindi yata kayo dinamay ni Diskaya? So halatang-halatang mga kaibigan na meron talagang cover up. So maaring totoo nga yung kumakalat sa GC na purposely
idadrop ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez para sirain. Diba? Yan yun. Diba? Ay, grabe. Guys, no? Grabe. So mga kaibigan, hanggang dyan na lang, no? Isang oras po tayo, no? Maraming salamat sa mga nanood, mga kaibigan, sa mga DDS, sa mga PBBM, at saka sa mga Pinklawan, mga Dilawan. Maraming pong salamat sa mga nanood, no? Good night! Ay, may gulay. Okay. Yan mga kaibigan, sige, maraming salamat. Bye-bye and God